Yon mga idol, sakto may nag-request. Try daw natin dito sa Tips and Violet dahil meron tayong ka-DIY na nakaka-experience na hindi daw umaabot ng 2.4 ampere ng kanyang charging module na ganito. At sakto rin dahil titignan natin kung ilang oras mag-full charge to from 0% to 100%. Check na natin yung voltage kung talagang lobat na siya. Yan, 2.86 volts dahil dinrain ko yan up to 2.4 volts kaya sure ako na lobat na yan. At ito namang ating charging module, lagyan ko na ng heatsink. Ito yung tsura niyan pag walang heatsink, no? Okay. And dito naman sa ating charging tester, dito natin malalaman kung ilang capacity at ilang oras siya mo full charge. Yung lahat naka-zero yan. So saksak na natin. Saksak muna natin to sa ating charging tester. Yan, okay. 5.10 volts. Then saksak natin sa ating LiPo4 battery. Ayun, naka 1.9 ampere pa rin tayo sa ating charging current, no? Antayin natin kung ilang oras to mag-full charge and yung capacity niya from 0% to 100. Makikita natin dito. Siyempre, check na rin natin yung kanyang charging current sa clamp meter. Ayun, 2.32 ampere. Okay, balikan natin to. Kung ilang oras siya mag-full charge. Yun, after 2 hours of charging, meron na tayong 4,187 mAh. Ayan. Check natin yung voltage. Ayun, meron tayong 3.40 volts. Alright. Yun mga idol, abangan natin mag full charge. Tignan yung voltage, 3.45 volts na siya. And yung kanyang charging current, pababa na. Nasa 2 hours and 50 minutes na tayo. And may nakuha na tayong charging na 5,671 mAh. Check nyo yung voltage. Kung mapu-full charge siya sa 3.6 volts, then mag-upload siya ng 3.5 volts. Ayun, mukhang mapu-full charge siya sa 3.6 volts. Pababa na yung charging current natin. Yan, 0.7 ampere na lang. Yan, 3.59 volts. Pa-full charge na siya. Ayun, 3.6 volts na. May kumakarga pa ng konti. Tignan natin kung hanggang ilang volts yan. Pababa na yung charging current natin dahil magka-cut off na yan. Dahil full charge na. Ayun, okay, na full charge na. Yan, pababa na yung voltage, so floating na yan. Okay, nag-stop na sa charging natin dito. Wala na siyang pinapasok na current. Papunta na yan dun sa kanyang floating voltage. Yun, ayos ng charging module ito, no? Auto cut off. Pag na-reach na yung 3.6 volts, mag-stop na siya mag-charging. Then, yun, pupunta na sa resting voltage ng ating LiPo4. Pababa na yan. Pupunta sa 3.4 to 3.5 volts. Dito naman sa ating charging tester, may nakuha tayong 5,697 mAh. And yung charging time, 2 hours and 51 minutes. Okay, almost 3 hours, no? Bago natin na full charge tong ating Tipsan 6,500 mAh. Kung nagtataka kayo kung bakit mababa yung capacity, no? Dahil yung nakuha nating capacity is galing dito sa charger, hindi dumaan dito sa module. Base yung charging current pag lumabas na dito sa ating charging module. So hindi siya accurate. At least may idea tayo kung ilang capacity yung ating LiPo4. Yun lang mga idol. Salamat.